Pagod ka na ba? Lynn, fan, ipakita mo. Hoy, asawa, nasaan ka? Nasa bahay ako, nag-ehersisyo. Babaeng mababa ang uri. Gusto mo pa akong lokohin. Hindi ka ba hindi mahilig sa sports? Tumaba na ako kamakailan. Sige, mauna na ako. Sige, paalam. Honk singer. Niloko mo ako. O kaya kasama ang pinsan ko. Nakatuklas ng host. Nahaharap sa isang malaking desisyon. Nakabind ang sistemang pambuhay ng Diyos. Pumili kung nais mong mahuli ang mga nagluloko. Sistema. Mahuli ang mga nagluloko. Gusto kong ipagbayad ng halaga ang mga ito. Na mga aso at babae. Pumili ng tama. Gantimpala ng 50,000 yuan. 50,000 yuan sa alipay. Asawa, narito ako para mahuli ka. Tingnan. Mahal. Nasaan ang kalaguyo? Nandito pala. Walang ganito, baka sa ibang lugar. Walang ganito, baka sa ibang dako. Walang dito, baka sa ibang lugar. Asawa, ito ay isang pagkakaintindihan. Mahal, kinakabahan ka ba? Pupunta ako sa banyo para kumuha ng tuwalya. Sinasabi ko sa'yo kung magdadala ka ng ibang babae. Sobrang malas. Hindi pa ako nasisiyahan. Bumalik si Lin Fan. Tingnan mo. Hindi ba napansin ng pinsan ko na nagloko ka? Nakatakot. Halos mahuli na ako. Buti na lang at nakalusot ako. Hindi nila ito mapapansin. Karapat dapat siyang iwanan. Huwag ka nang mangutya. Kailan mo ba ako pakakasalan? Bakit ka nagmamadali? May konting pera pa ang asawa ko. Hihintayin ko munang makuha ang pera. Para mapalaya siya ng walang anumang ari-arian. Ikinakasal kita. Tama. Bukas. Wala ang asawa ko sa bahay buong araw. Ikaw, maliit na matakaw. Maghintay ka sa akin sa bahay bukas. Naiintindihan ko, mahal. Pumili ng host. Baka ngayon ay ilantad ang tunay na anyo ng masamang babae. Hindi. Gusto kong maghanda ng isang malaking regalo para sa inyo. Sweldo. Bukas ay anibersaryo namin ng aking kasal sa iyong anak. Anibersaryo ng kasal. Nais kong imbitahan ka at ang nakababatang kapatid na dumaan. Para bigyan si Xing Er ng isang malaking sorpresa. Asawa. Maaga ka nang aalis ngayon ah. Marami kang trabaho ngayon. Aalis na ako. Tandaan mong kumain ng almusal. Hoy, asawa. Sa daan. Mag-ingat ka palagi. Pagod ka na ba? Okay na ba? Hoy, Sanjay. Bumalik ka na. Sobrang miss ka na namin. Tingnan mo. Asawa. Nandito na tayo para manghuli. Talagang pumasok sa trabaho ang asawa mo. Paano ko naman maaring lokohin ka? Ayaw mo ba? Kung ayaw mo, umalis ka na. Ay, hindi. Ganoon talaga. Medyo kinakabahan ako ngayon. Tatay, mamaya ilalabas mo ito. Yung kasal ni Xiao Kai.
Bilang bayaw, dapat seryoso ka dito. Tatay, huwag kang mag-alala. May naipon ako dati. Kahit papaano. Ngayon, sama-sama tayong magsaya at magdiwang. CJ. Sorpresa. Sorpresa. Asawa. Tumigil na kayo. Huwag nang kuhaan pa. Kayo, anong ginagawa nyo? Uy, bayaw. Huwag kang magpadalos-dalos. Asawa, tatay. Bakit kayo nandito? Sabi ni bayaw. Ngayon ang anibersaryo ng kasal nyo. Akala ko'y bibigyan kita ng sorpresa. Hindi ko inasahan. Hindi ko inasahan na ikaw si Hong Singer. Binigyan mo kami ng ganitong malaking sorpresa. Hindi, mahal. Pakinggan mo ako, mahal. Ano pang dapat ipaliwanag? Nagnanakaw ka na hanggang sa bahay. Akala mo ba'y bulag kami? Nagmamahalan ka sa pinsan ng asawa mo. At dinala mo pa sa bahay. Saan ko ilalagay ang aking mukha? Tingnan mo ang hitsura mo. Hindi ka ba nahihiya? Wala akong anak na katulad mo. Hong Singer, kung mayroon ka man lang kaunting hiya, hindi mo sana ako pagsasakitan sa bahay. Lin Fan, ako, ang pamilya Hong, ay tiyak na magbibigay sa iyo ng satisfying na paliwanag. Nasiyahan na paliwanag. Sasampalin ko siya para sa iyo. Hanggang sa masiyahan ka. Huwag. Asawa, pakinggan mo ako. Totoo talaga. Talagang ginahasa ako. Tingnan mo. Asawa, pakinggan mo ako magpaliwanag. Nanggahalay sa kama, at gusto mo pang magdahilan. Hindi, asawa. Siya po iyon. Siya ang kumuha ng larawan ko. Nanghihiya sa akin. Talagang wala na akong magagawa kundi gumamit ng masamang salita. Huwag kang manghusga ng walang alam. Kaya pala ikaw ang nagbabanta sa anak ko. Aning, nasaktan ka ba? Tumawag ka ng pulis para mahuli siya. Ihuli mo ang salari na ito. Dalhin mo siya sa batas. Kapatid na lalaki sa pagkakataong ito. Kailangan mong magpakita ng katatagan bilang isang lalaki. Nga. Si Singer ay biktima rin. Asawa, talagang ginahasa ako. Ngayon, dadalhin na natin siya sa korte. Lahat ng tao ay pwedeng magpatotoo sa akin. Tama nga. Asawa, tignan mo. Ito ang mga patunay na inihanda ko ng lihim. Para sa akin. May mga ebidensya pa. Ngayon, maari na natin siyang kasuhan sa korte. Para siya'y mapahiya at makulong ng matagal. Nakatanggap ng signal na ang host ay nahaharap sa mahalagang desisyon. Ni Dong, piliin mo kung sasang-ayon ka bang pumirma sa notaryo. Sa dami ng taon na magkasama tayo sa kasal, naniniwala ako na si Hing ay hindi ganoong klaseng tao. CJ. Tapos na ako sa pirma. Ipasok mo na siya. Hahaha. Haha. Anong tawa ninyo? Tawa kayo sa pagiging hari ng mga kabit na walang alam. Tawa kayo sa pagkakapanloko sa inyo. Haha. Kayo ay magkakasama. Gusto niyo bang tingnan? Anong pinirmahan mo? Ikaw mag-aasikaso ng mga papeles. Ikaw mag-aasikaso ng transfer. Mag-aasikaso ng mga papeles. Bank account na may kasamang pangalan, sertipiko. Ngayon, ang asawa mo. Lahat ng pera na pinaghirapan mo ay akin. Haha. Haha. Maling pagpili. Hong Singer.
Niloko mo ako ng labis. Pinabayaan mo akong umalis na walang anuman. Bumalik ka para sa anong dahilan? Dahil gusto mong kunin ang lahat. CJ! Hayaan kitang makuha ang lahat. Lin Fan. Tingnan mo nang mabuti. Ako ang pinsan mong babae na si Baiyurua. Pinsan. Pinsan. Pasensya na, pasensya na. Bakit ka nandito sa bahay ko? Naghiwalay na kami ni Xiaoshan. Huwag mo na akong tawaging siya sa hinaharap. Alam ko. Nagkasama si Xiaoshan at Hong Xinger. Nababahala ako na baka may mangyari sa'yo. Kaya't nagpunta ako rito para tingnan ka. Ayos ka lang ba? Kung ayos ka lang, umalis na ako. Nagluto ako ng noodles sa kusina para sa'yo. Tandaan mong kumain. Halos sakitin ko si pinsan. Na akala ko ay asawa ko. Hindi tama. Ex-wife na siya. Hong Xinger. Nagnanakaw ka ng lalaki sa likod ko. Na nagdulot sa akin ng walang katapusang problema. Kung darating ang araw na makabangon ako, hindi kita palalampasin. Kayo ng lalaking iyon. Sino ka? Host, ako ay isang sistema ng piling pang-espiritu. Anong silbi ng sistema? Mali ang pagpili mo minsan. At wala ka ng anumang bagay. Mahal na host, huwag mag-alala. Automatikong na-upgrade ko na. Sa pinakabagong bersyon para sa iyo. Kahit anong piliin mo, may gantimpala. Talaga. Siyempre, mangyaring pumili, host. Ibalik ang ex-asawang si Hong Xinger. Gantimpala ng 1 milyong. Magsaya sa bagong buhay. Gantimpala ng limitadong edisyon ng Hermes sa buong mundo. Yung babaeng malandi na iyon. Dahil sa kanya, ganito ako kasama. Ibalik siya. Karapat dapat siya. Pumili ako ng pangalawa. Tamasahin ang bagong buhay. Binabati ang host sa matagumpay na pagpili. Ang shopping fund ng Hermes ay naipadala na. Tingnan. Ay. Sister-in-law, ano nang ginagawa mo dito? Xiao-Xiao-fan. Bakit ka nandito? Nandito ka na. Nagbebenta ka ba dito? Talaga? Nang maghiwalay kami ni Xiaoshan, naghanap siya ng magaling na abogado. Nawala ang lahat sa akin. Wala akong pera. Kaya. Ganun. Ayos na. Hindi na natin pag-uusapan yan. Sabihin mo na agad sa asawa mo. Anong ginagawa mo dito? Pumunta ako bumili ng bag. Ay. May narinig ako. Ikaw lang ang isang mahirap. At gusto mong bumili ng Hermes. Lin Fan, pagod ka na ba? Pagkatapos mong makipaghiwalay sa akin, pagod ka na ba? May mga delusyon ka na siguro. At ikaw, Baiyuru. Pagkatapos makipaghiwalay sa akin, nakasama mo na itong mahirap na ito. Ay naku. Kung kaya ko lang bumili ng Hermes, ano ang gagawin ninyong dalawa? Lin Fan, kung kaya mong bilhin ang bag na ito, luluhod ako sa harap ng lahat. At humingi ng tawad sa iyo. Tawagin mo ang tatay mo. CJ. Manugang, mag-swipe ng card. Xiao Fan, hindi ito bagay na kayang bilhin mo. Huwag mag-alala, ate. Pumasok ang 5 milyong yuan. Ano? Tingnan mo. Ano? Sabi na. Lumuhod ka. Tawagin mong tatay. Lin Fan, matapos tayong maghiwalay, pirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo. Lahat ng ari-arian mo ay sa akin. Walang dala palabas. Saan ka kumuha ng pera para bilhin ang bag na ito? Alam ko. Sigurado akong gusto mong ibalik ako. Gusto mong bilhin ang bag na ito. Ibigay mo ito sa akin. Huwag ibigay ang bag kay Hong Xinger. May gantimpalang 1 milyong shopping cart. Ibigay ang bag kay Hong Xinger. Gantimpalaan ng isang malaking pala. Maaari itong magamit sa pag-uwi at pagtatanim. Talagang na-upgrade ang sistemang ito. Tanga lang ang pipili ng dalawa. Ex-asawa. Ngayon ba ay talagang nagsisisi ka?
na nakipaghiwalay sa akin. Sayang. Walang gamot para sa pagsisisi sa mundong ito. Ikaw, anong ginagawa mo? Ito, babae ko. Ate sa asawa. Gusto mo ba, binibigay ko na sa'yo. Hindi pwede, ang mahal nito. Hindi ko matatanggap. Sabi ko na isasama kita. Para lang ito bilang pasasalamat sa iyo. Sa pag-aalaga mo sa akin itong mga nakaraang panahon. Malapit ka na bang magtapos? Tara, mamasyal tayo. Anong gusto mong bilhin, ako ang gagastos? Oh, teka lang. Hindi mo na kailangang tawaging tatay. Yung tulad mo na sirang babae, tatay. Magiging tanging nararamdaman ko lang ay nakakainis. Ikaw. Lin Fan. Tumigil ka dyan. Tingnan mo. Binabati kita, host. Ang 10 milyong shopping card ay naipamahagi na. Sister-in-law. Ano ang gusto mo? Bibiliin ko lahat para sa'yo. Medyo masama ang lalaking ito. Gusto niyang bilhan ako ng damit. O gusto niyang makita akong suot ito para sa kanya. Asawa. Ang ganda ng pasyaman na ito. Binili mo para sa akin. Isusuot ko ito sa iyo mamaya. CJ. 2,000. Ang mahal naman. Lin Fan. Bakit parang kahit saan ay nakikita tayo? Ikaw, ang cute mo ah. Hindi ka tumingin sa kalendaryo bago umalis ngayon. Talagang malas. Xiao Fan. Dapat mas malaki ang ating pangunawa. Hindi natin kailangan makipagtalo sa ganitong tao. Alainan. Pumili ang host. Bumili ng isang set ng pinakamataas na kalidad na itim na medyas para kay Bayuru. Gantimpalaan ng isang may batch. Walang bibilhin. Gantimpalaan ng isang kulay na sombrero. Siyempre, pipiliin ang una. Sales lady, pakibigay sa akin. Ang magandang ginang na ito. Pumili ng pinakamahal na damit. Tandaan. Huwag maghanap ng pinakamaganda, kundi ng pinakamahal. CJ. Miss, sumunod ka sa akin. Tingnan. Xiao Fan. Maganda ba? Naayos na ba? Yung ex ko dito. Bakit dati hindi ko napansin? Na ang ganda niya pala. Xiao Fan. Hindi maganda. Maganda. Ang nakatatandang kapatid na babae ang pinakamagandang babae. Ginoo. Ito ang suot na sinubukan ng iyong kasintahan. Ito ay high fashion. Ang orihinal na presyo ay 88,000. Hindi. Hindi ako si Xiao Fan. Ice wipe mo na. Isama mo na rin yung ilang set ng itim na medyas. Ispak mo na rin. Nakatukoy sa host. Tumaas ang damdamin kay Bayuru. Pumili ka. Diretsong harapin. Dalhin si Yuru sa kwarto. Isang malaking gantimpala. Maging si Liu Xiahui. Ihatid si Bayuru pauwi. Gantimpala para sa pamasahe, 1,000 yuan. Paano ko pipiliin ito? Sobrang malupit ng sistema mo. Kahit na naghiwalay na si Bayuru at Xiao Shan. Pero dati siyang hipag ko. Ginoo. Nakapak na ang mga bagay ninyo. Xiao Fan. Tara na. Pin. Si Lin Fan, yung nag-deliver. Saan siya kumuha ng ganitong kalaking pera? Kahit hindi ko alam. Saan siya nakakakuha ng ganun karaming pera? Pero tiyak na ito ay kanyang ari-arian pagkatapos ng kasal. Pwede siyang ipasa ang lahat ng pera. Kung ganun ang sasabihin mo. May katwiran ka. Kailangan itong gamitin ni Lin Fan. Gagamitin ang ari-arian pagkatapos ng kasal para mag-alaga ng ibang babae. Kailangan kong gawin iyon. Hayaan mo siyang magsimula ulit mula sa wala. Xiao Fan, saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera? Sa alaala ko, lagi kang masipag at mahusay na delivery rider. Sister-in-law. Kung sasabihin ko na may mga pi na nahuhulog mula sa langit, na nanalo sa loto, maniniwala ka ba? Xiao Fan, kailan ka naging ganyan ka ka-smooth? Masyado nang madilim. Medyo malayo ito sa bahay mo. Bakit hindi? Maghanap ng hotel para makapagpahinga. Masyadong diretso ang sinabi ni Xiao Fan. Kahit na ako'y diborsyado na, pero ako pa rin ang dati niyang hipag. Pumunta sa hotel. Kung sakaling may masamang balak si Xiao Fan, ano ang gagawin ko? Wala akong galit kay Xiao Fan. Pero, ano ang ibig sabihin ng katahimikan ng babae? Ano ang kinakatawan nito?
Marahil ito ay pagtanggi. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi ako gagawa ng masama. Kundi, nakikinig ang ate sa iyo. Sige, alis na tayo, ate. Tingnan. Si Xiao Fan, nasaan ang kwarto natin? Huwag kang kabahan. Ang aming suite, nasa harap lang. Hindi ka tumitingin sa daan habang naglalakad. Pasensya na, pasensya na. Di ko lang napansin kanina. Xiao Fan, asawa ni Laozi. Ito ay ang pinsan kong babae. Mali, siya ay dating pinsan kong babae. Ayos ka lang, marami ka ng asawa, Xiao Fan, ito ay kamusta? Jiang Shuking. Kayo mga kabataan, sobrang init ng ulo. Sige na, magtrabaho na kayo. Hindi tayo ganyan. Tingin. Lin Fan, Bai Yuru, lumabas ka dito. Bakit nandito si Xiao Shan? Mabilis magtago ka. Hindi ito tungkol sa iyo, ate. Malinis tayo sa isa't isa. Bakit ako magtatago? Kasama si Xiao Shan na tao. Hindi ko maipaliwanag. Nasaan ang kalaguyo? Anong pinagsasabi mo? Wala namang kalaguyo. Huwag kang magpanggap. Akala mo hindi ko nakita. Ikaw at si Lin Fan na batang iyon. Lalabas ka ba para mag-check-in? Naghiwalay na tayo. Sino ang kasama mo? May kinalaman ba yan sa'yo? Kakahiwalay lang natin. At ikaw ay kasama na ni Lin Fan, yang walang kwentang tao. Hindi malinaw. Sino ang nakakaalam? Kayo ba? Ay matagal nang nagkakasama. Oh. Nandito. Xiao Shan, ano ba talaga ang balak mo? Yung batang si Lin Fan. Binigyan ka ng maraming pera, di ba? Bigyan mo ako ng 10 milyon. Aalis na ako agad. O kaya, samahan mo akong matulog. Xiao Shan, wala kang hiya. Tama na sa iyo. Kayo, talaga namang may namamagitan sa inyo. Xiao Shan, yung mukha mo kanina, nakarecord na ako. Ito ay pagbabanta at panghihingi ng pera. Umuwi ka na. Kung hindi, agad akong mag-ulat. Lin Fan, maghintay ka lang sa akin. Ate sa asawa, ayos ka lang ba? Tingnan mo, Xiao Fan. Sino ang sinasabi mong Xiao Shan? Paano kung muling makipag-ugnayan siya sa akin? Walang problema, ate sa asawa. May paraan ako para mapalayas siya. Naniniwala ako sa'yo. Kanina. Sino si Miss Jiang na iyon? Siya. Baka nagkamali sila sa atin. Walang anuman. Jiang Shuking, ate. Mabilis siyang magsalita at tapat ang puso. Tawagin mo siyang ate. Kamag-anak mo ba siya? Madalas akong nagdadala sa kanya ng pagkain. Nakikita niyang maaasahan at mahusay ako. Tanggapin mo na lang akong kapatid. Dahil sa respeto. Tawagin ko siyang ate. Hindi naman siya kamag-anak. Ganun ba? Ano ang gagawin? Kakain ba o hindi? Kumain na lang parang hayop. Huwag kumain. Mas masahol pa sa hayop. Napakahirap pumili. Sistema. Mahal na host, nakuha na ang gantimpalang malaking gamot. Kung magbabalik loob ka ngayon, mapaparusahan ka. Hindi. Sistema. Ganyan ka na naman. Para akong pinapatay mo na. Paano kung hindi pumayag si Jiang Shuking? Hindi naman ako pwedeng pilitin, di ba? Tingnan mo. Matagal na siyang nakatulog. Hindi ba't parang pinipilit siyang gumawa ng krimen? Xiao Fan. Hindi pwede. May pag-aalinlangan ang hipag ko sa akin. Hindi ako pwedeng maging hayop. Hipag. Nagkamali ka ng akala. Ang gusto ko lang, ay yakapin ka at dalhin sa kama para matulog. Hindi pa ako handa. Sister-in-law, gusto ko sanang sabihin. Hindi ka komportable matulog dito.
Matulog ka na, sister-in-law. Wala akong gagawin. Baka gusto ni Xiao Fan na samantalahin habang natutulog ako. Muling magsalita sa akin. Hindi pwede. Si Xiao Fan hindi ganun tao. Matulog na tayo. Sistema. Para akong gangster nito. Unahin natin itong task. Naiintindihan mo ba? Pagod ka na ba? Hindi maganda. Mag-ingat ka, baka maparusahan ka. Kung tanggihan ako ni At King, ang misyon na ito ay nakabinbin. Ayos lang ba? Hintayin na lang natin na magkaroon ng damdamin. Unti-unting pumasok ng mas malalim. Sige na, bigyan kita ng isang pagkakataon. Pagod ka na ba? CJ. Xiao Fan. Sa oras na ito, hindi ka dapat nasa kwarto, nag-iisa ka. Bakit ka kumakatok sa pinto ng iba? Ito. Kulang ba ang maliit na payong? Hintayin mo lang. Kukunin ito ng hipag mo. Tingnan mo. Ay, At King. Hindi ko naman gustong manghiram ng bagay. Anong gusto mong gawin? Gusto ko lang, pagod na ako. Pagod na ako. Gusto kong pag-usapan ang mga pangarap sa buhay. Pagod na ako. Pwede ba? Ano ang gusto mong pag-usapan? Tungkol sa pagmamahal. Pagod na ako. Itong si Xiao Fan. Karaniwan niya akong tinatawag na Sister King. Pero mukhang may masamang balak siya sa akin. Hindi kaya, gusto ni Xiao Fan ang isang katulad kong dalaga. Sistema. Tinanggihan ka, pagod ka na ba? Pagod ka na ba? Satisfied ka na, pagod ka na ba? Pagod ka na ba? Talagang walang silbi ka. Sige na, sige na. Nakapending ang misyon, pagod ka na ba? Ngunit, kailangan pa rin kitang parusahan para matapos ang misyon. Pumunta ka sa masahe at magbabad ng paa, pagod ka ba? Pagod ka ba? Kailangan pang iligtas ang isang napilitang maging prostitusyon. Kailangan ng ate. Pagod ka ba? Sige, pagod ka na ba? Hindi ko akalain na sa unang pagkakataon sa buhay, pupunta sa ganitong lugar, dahil ito sa parusa ng sistema. Pumasok. Magandang araw. Si Technician 76 ang maglilingkod sa iyo. Ayos. Sir, pwede na ba ang temperatura ng tubig? Xiao Fan. Asawa ko. Nandito ka ba bilang masahe girl? Alam ba ni Shelly J? Meng Wan, buksan mo ang pinto para sa akin. Naku, bumalik na si Shelly. Xiao Fan, dali magtago ka. Bakit ako magtatago? Meng Wan, ibigay mo sa akin ang pera. Ngayong buwan, hindi pa naibigay ang sahod. Bastos. Niloloko mo ba ako? Tutu, wala pang naibigay. Sino yan? Ay. May konting pera pa ako dito. Sige, kunin mo na. Susunod na linggo, magkakaroon ako ng sweldo. Ihahanda ko para sa'yo. Bastos. Naglalakas loob kang magpanggap sa akin. Kung sa susunod na buwan, hindi ka pa rin makakuha ng pera. Sige, magbenta ka na lang ng katawan mo. Asawa ko. Ano ba talaga ang nangyari? Tingnan mo. Dito ka nagtatrabaho bilang masahe. Si Brother Shiley ba? Siya ang nagtulak sa akin dito. Anong? Siya. Ako at siya ay pumasok sa syudad para magtrabaho. Nadali siya sa pagsusugal. Naubos niya ang lahat ng ipon niya. Hindi lang yun. May utang pa siya sa nagpapautang ng mataas na interes. Pinilit niya akong pumunta dito para magtrabaho para makabayad ng utang. Ay, yung kaibigan kong si Shelly. Naging ganito. Si Meng Wan ang asawa. Noon ay sikat na dalaga sa paaralan. Kasama niya. Pero nagdusa. Ang kailangan ng sistema na tulungan ko ay siya. Pumili ng host. Hikayatin si Meng Wan na magbago. Gantimpala ng 1,000,000. Isang bank card. Magpatuloy sa masahe at paghugas ng paa. Gantimpala ng 100,000,000 na barya. Maaaring gamitin para sa pagsunog ng papel sa ancestral grave. Siyempre pipiliin ko ang una. Magaling. Naipadala na ang bank card sa bulsa ng host. 8-in-law. Huwag mo nang gawin yan. Madaling kumita sa ganitong trabaho. Ayokong gawin yan. Utang ni Shiley. Paano mo ito babayaran? Ang ganda-ganda mo na.
Paano kung may makatagpo sa'yo? Na may masamang intensyon. Nag-aartista ako, hindi nagbebenta ng katawan. Lin Fan. Ang trabaho ko ay lehitimong masahe. Tingnan. Hindi ako nagbebenta ng katawan, nagbebenta ako ng talento. Lin Fan. Ang ginagawa ko ay lehitimong masahe. Kung ganoong uri ng lalaki, na may masamang balak sa iyo, ay kebenta ng may koneksyon, at kapangyarihan, hindi mo maiiwasan. Kung siya ay magiging matigas, anong gagawin mo? Kung ganito, wala na akong magagawa. Nasa dulo na ng buhay. Kung tama ang presyo. Hindi naman imposible. Xiao Fan. Tayo'y magkapitbahay. Ikaw at si Shili ay magkaibigan mula pagkabata. Kung may bayad, maari rin akong gumawa dito. Pwede kitang pasukin. Ah! Ay, ate. Anong ginagawa mo? Xiao Fan. Humiga ka ng maayos. Magmamasahe ako sa'yo. Sister-in-law, kung bibigyan kita ng 500,000, maaari mo bang hindi na ituloy ang trabahong ito? 500,000. Hindi pwede. Sobrang kaunti. Hindi ito sapat para magbayad ng utang. Nasaan ang 1,000,000? 1,000,000. Talaga, maaari. May 1,000,000 sa card na ito. Ang password ay 6 na 6. Kung makakapagbago ka, at hindi na ito ang iyong trabaho, lahat ng ito ay sa iyo. Tingnan mo, may 1,000,000 sa card na ito. Kung makakapagbago ka, at hindi na ito ang iyong trabaho, lahat ng ito ay sa iyo. Xiao Fan. Naalala ko. Ikaw yung nag-deliver, di ba? Isang beses lang ako nagpa-message. Sobrang luho na yon. Ngayon sinasabi mo, na may 1,000,000 dito sa card. Alaynan. Akala mo ba'y kapatid na babae o? Isang batang babae na walang karanasan. Ang dali mong lokohin. Totoo, kapatid na babae. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo sa gilid. Sige na. Alam kong kaya mong pasayahin ang kapatid na babae. Humiga ka ng maayos. Saka ko nasasabihin pagkatapos kong magmasahe sa'yo. Ay, ate. Uuna na ako. Ay, Xiao Fan. Ek. Talagang umaasa ako na. Hindi ka na magtatrabaho sa ganitong industriya. Uunahan na kita. Ah. Hindi dapat mangyari yan. Narinig ko na pagkatapos niyang magpakasal, lahat ng ari-arian ay sinakop ni Hong Singer. Paano pa kaya magkakaroon pa siya ng pera? Hindi kaya. May gusto sa akin si Lin Fan. Pero ganito ako ngayon. Paano ako magiging karapat-dapat sa pagmamahal ni Lin Fan? Nabayaran ko na ang upa. May kailangan akong gawin, babalik ako sa bahay. Kapag may oras, yayain kita sa pagkain. Hindi niya ako hinawakan buong gabi. Talagang isang marangal na tao. Tingnan. Ay, hello, ikaw. Nasira ang sasakyan ko. Maaari mo ba akong tulungan na ayusin ito? Xiao Fan. Xiao Fan. Hindi ka ba dati nagde-deliver ng pagkain? Bakit biglang nakasakay ka na sa may batch? Dati akong nagde-deliver ng pagkain. Para maranasan ang buhay. Ito ang tunay kong pagkakakilanlan. Ako ay sihi ng isang nakalistang kumpanya. Sige, kuya. Hinamak ka ni Bibi sa'yo. Gusto mo bang tumulong ng libre sa pag-aayos ng sasakyan ko? Piliin mo ang opsyon. Libre mong aayusin ang sasakyan ni Jiang Shuking. Gantimpala ay $1 bilyon na pondo sa pamumuhunan. Tanggihan ang hiling ni Jiang Shuking. Multa na 100,000 yuan. Siyempre pipiliin ko ang una. Asawa. Magaling talaga ako mag-repair ng sasakyan. Maghihintay ka lang. CJ. Xiao Fan, dati ka bang nagde-deliver ng pagkain? Paano ka naging may-ari ng may batch bigla? Hindi mo kaya siguro binili, no? Sabi ni asawa, kahit na ang pag-upa ng sasakyan ay makakatulong sa pagkuha ng babae. Pero sa buhay, dapat tayong maging praktikal. Bakit bigla kang hindi umalis? Tingnan mo. Bakit bigla kang hindi umalis?
Ek, itong may batch ay talagang akin. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako ay isang mamumuhunan. Ngayon, ang pondo sa aking account ay 100 milyon. 100 milyon. Alaynan. Tingnan mo. Ano? Ay naku, aking mabuting kapatid. May interes ka bang mag-invest? Ang asawa ko ay may winery. Kailangan talaga ng pondo ngayon. Kailangan na itong pumasok. Mas mabuti pang ayusin mo muna ang sasakyan. Ay, asawa. May butas ang makina mo. May tagas ng langis. Maaari mo bang tulungan ako? Natakpan ang butas. Tingnan mo. Ek. May butas ka dito. Tingnan mo. Maaari mo bang tulungan ako? Pipigilan mo ba ang butas? Basta't ako ang kumilos. Kahit anong butas, mapipigilan ko. Ayos na, naayos ko na. Tingnan mo. Bakit basang-basa ka sa pawis? Bakit ka pa nahihiya? Noong pinindot mo ang pintuan ng kwarto ko kahapon, hindi ka man lang nahiya. Asawa ko. Iba talaga. Sa lahat ng ito, salamat pa rin. May lalaki kang kasama. Tiyak na mapagkakatiwalaan. Ay. Ate, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Xiao Fan. Hintayin mo ako sandali. Ay. Maliit. Tingnan mo, madumi na ang damit mo. Isuot mo muna ito ng ate. Kapag may oras na si Tia, dadalhin ka niya sa Shiksin. Salamat, Tia. Salamat, Tia. Oy, Tia. Ito ay pambabae na kasuotan. Tingnan. Malugod kong tinatanggap ang lahat sa salu-salo ng anak ko. Si Shiley. Inay, kumain kayo ng masaya at uminom ng masaya. Narinig ko na si Shiley ay hindi pa man 2 taon sa lungsod. Ay nakarating na sa katayuang malaking boss. Tama ka dyan. Si nanay ni Shiley ay nagdadala ng banner para magdiwang. Sabi nila, mag-invest pa siya para sa ating baryo, magpapagawa ng daan. Pero ang pagbabalik niya ngayon, hindi lang si Shiley, kasama si Lin Fan. Lin Fan. 5 taon na siyang nasa syudad. Pero hanggang ngayon, delivery boy pa rin siya. At saka ang asawa niya na si Hong Singer. Nagnanakaw ng lalaki sa likod niya. Umalis na walang dala. Kayo mga tsismosa. Mabuti ba ang anak ko? Anong pakialam niyo doon? Nandito na ang anak ko. Tingnan mo, ang ganda ng suot niya. Talagang karapat-dapat sa malaking boss, hindi masama. Bumalik ka lang dito. Ang renta ng damit at relo ay umaabot ng daan-daang piso sa isang araw. Para lang sa kaunting dangal mo. Huwag kang magmukhang malungkot. Ihanda mo ang iyong mayamang misis. Huwag kang magkamali ha. Ay, anak. Naku, nakabalik ka na. Ay naku, bumalik na ang boss na bato mula sa bayan. Narinig ko sa nanay mo. Sabi niya, kumikita siya ng 100 milyon sa isang taon. Aba, Diyos ko. Sobrang dami. Ilan kayang daan ang maayos natin sa barangay? Ay, huwag sabihin na magtayo ng kalsada. Ang pagtatayo ng tulay ay hindi rin problema. Nga. Oy. Nandito ka rin pala. Nasaan si Bangko? Malapit na siya. Ayos lang iyon. Matagal na akong hindi nakikita si Vanje. Tamang-tama, makikita kami at makakapag-usap. Pero narinig ko. Naniloko si Vanje ng asawa niya. Sino ang nagkukwento sa likod ko? Tingnan mo. Tatay, nandito na ako. Ito si Lin Fan. Mukhang okay naman ang takbo ng buhay. Mga kababayan, matagal na tayong hindi nagkita. May mga regalo akong inihanda para sa inyo. May magandang kinabukasan na si Xiao Fan. Napaka-generous naman. Bakit biglang naging mayaman si Xiao Fan? Hindi nakapagtataka na kaya niyang ibigay sa akin ang 1 milyon. Pinapagawa niya akong maging mabuti. Baka gusto niya akong alagaan. Lin Fan, anong pinapakita mong kayamanan? Naghiwalay ka kay Hong Singer. Alam ng lahat na wala kang nakuha. Itong mga pera mo. Siguradong galing ito sa mga masamang paraan, di ba? Tama naman ang sinabi ni Bumei. Yung batang yon, hindi ba't umalis na ng walang dala?
Saan siya kukuha ng ganong kalaking pera? Sa tingin ko, hindi siya nangutang. Baka nagiging gigolo siya sa labas. Anak, kahit mahirap tayo yung mga marerespetadong tao. Ay, tatay. Ngayon, mayaman na ang anak mo. Ay naku, talagang may potensyal na si Xiao Fan ngayon. Shyly, ang suot mo para kang modelo o aso. Hindi mo ba ito hiniram lang? Kumikita na ako ng ilang milyon bawat taon. Ano ang inuupahan mo? Si Shelly, peke lang ang peke. Ang mga damit at sapatos mo. Pati ang gintong kadena ay peke rin. Pati ang pagkakabos mo ay peke rin. Tingnan mo. Naglakas loob kang ilantad ako sa harap ng lahat. Shyly, bilang bukod sa pananakit sa mga babae, ano pa ang kaya mong gawin? Noong una tayong pumasok sa lungsod para magtrabaho, nahumaling ka sa pagsusugal, at naubos ang lahat ng yaman natin. Ngayon, nagmamalaki ka pa na parang mayaman. Ikaw, walang hiya. Pumapatay ka pa rin ba ng babae, lalaki ka pa rin? Noong araw, si Meng Wanzhao ay kilalang school flower. Pero nang ikinasal ka sa kanya, hindi na siya nakaranas ng magandang araw. Sa halip, palagi siyang naghihirap. Hindi mo lang siya gustong protektahan ng maayos, kundi gusto mo pa siyang saktan. Sino ka para magsalita ng ganyan? Sino ka para magsalita ng ganyan? Sino ka para magsalita ng ganyan? Tumitira sa anak ko. Sige na. Anong itsura mo? Dalhin si Shelly at ang nanay niya. Xiao Fan, salamat sa iyo ngayon. Yung sinabi mo sa akin noon, natatandaan ko lahat. At yung pera na ibinigay mo sa akin, hindi ko rin ginastos. Huwag kang mag-alala, ate. Lahat tayo ay kababayan. Sabi nga, mas mabuting gumuho ng 10 templo. Huwag sirain ang isang kasal. Ngunit ang ganitong lalaki na si Shyly, talagang hindi makapagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Sinasabi ko sa iyo, gusto mo bang ipahiya ako na makipaghiwalay? May balak akong gawin iyon. Pupunta na ako para makipaghiwalay, hintayin mo ako. Tingnan mo. Oy, ate. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Siyempre, maganda rin si Meng Wan. Maganda, masipag at mahusay. Kung kayo dalawa ay magkakasama, ayos din iyon. Tay, bakit ganito rin ang naiisip mo? Ano bang masama dito? Si Meng Wan ay pangalawang kamay. Ikaw rin ay pangalawang kamay. At ikaw pa ang pumipili pa ng mali. Xiao Fan ah. Simula nung pumunta ka sa lungsod para magtrabaho, pinanood na kita. Alam kong ikaw ay gagawa ng malalaking bagay. Hindi ko alam kung interesado ka. Mag-invest para sa pagpapaayos ng daan sa baryo. Mayroon akong 100 milyong pondo para sa pamumuhunan. Hindi ko alam kung magkano ang kailangan para sa pagtatayo ng kalsada. Nakatukoy ang sistema na ang host ay nahaharap sa isang pagpipilian. Pumili, isa tumanggi sa pagtatayo ng kalsada. A-unbind ang sistema. 2 pumayag sa pagtatayo ng kalsada. Gantimpala, isang bank card na nagkakahalaga ng 5 milyong. Saklawin ng sistemang ito ang gastos. Siyempre, pipiliin ko ang pangalawa. May 5 milyong sa bank card na inilagay na sa bulsa ng host. May 5 milyong sa card na ito. Hindi ko alam kung sapat na ito para ayusin ang daan sa nayon. Sapat na, sapat na. Sa perang ito. Maayos na ang daan sa nayon. Inayos ko na uli. Ay naku, Xiao Fan. Ikaw ang tunay na boss. Hindi tulad ni Shelly na palaging naglalaro lang ng walang kwenta. Sige, pupunta na ako ngayon para hanapin ang construction team. Anak, kailan ka naging ganito kayaman? Itong 5 milyong yuan, sabihin mo lang, ibibigay ko na. Simula nung naghiwalay tayo ni Hong Xinger. Umakyat na ang anak natin. Papa, sa hinaharap, maganda na ang buhay ng pamilya natin. Tingnan mo. Ano nang sinasabi mo, gusto mong makipaghiwalay sa anak ko? Sa anong punto? Pasensya na sa iyo. Wala kayong ginawang mabuti para sa akin. Palagi ninyo akong sinasaktan at sinisigawan. Noon kaya kong tiisin. Ngayon ayaw ko nang tiisin. Gusto kong makipaghiwalay. Ang pananakit ay pagmamahal. Sinasaktan kita para sa iyong kabutihan. Gagawin itong mas mabuti. Ngayon lang siya biglang nagtanong tungkol sa diborsyo. Dahil ba kay Lin Fan? Matagal ko nang napansin yan. Hindi. Ako ang nagtanong tungkol sa diborsyo. Talagang dahil ito sa kakulangan ng asawa. Masyadong mapanukso ang biyenan. CJ. Maaari tayong maghiwalay. Pero ang kondisyon ay,
Kailangan mong ibigay sa akin ang 2 milyon. Shirley, nababaliw ka ba? Saan ko naman kukunin yan? Ang daming pera. Wala ka, pero mayroon si Lin Fan. Normal lang ang relasyon namin ni Lin Fan. Bakit siya magbibigay sa akin ng pera? Pwede kang magbenta ng karne. Hindi ka naman nasa massage parlor. Nakatikim ka na ba? Anong akala mo? Magmadali kang pumunta kay Lin Fan at humingi ng pera. Kung hindi, papaluin kita hanggang sa mapatay kita. Tingnan mo. Mag-inuman tayo ng maayos, pare. Ay, ang ganda ng alak ah. Magandang alak, magandang alak. Halika, kain tayo. May tao na pumasok. Xiao Fan. May gusto sana akong sabihin sa'yo ng mag-isa. Xiao Fan, sakto, lalabas na ako. Mag-ingat ka ng mabuti kay Xiao Wan. Halika na, ate-in-law. Ate-in-law, may kailangan ka ba sa akin? Oy, ate-in-law. Anong ginagawa mo? Wala naman akong maibibigay sa'yo. Ito lang meron ako. Ay, sige. Sister-in-law, may nangyari ba sa'yo? Susubukan kong tulungan ka. Sabi ni Shirley. Gusto niyang makipaghiwalay. Kailangan niyang ibigay sa kanya ang 2 milyon. Kung hindi, papatayin niya ako. Bastos talaga si Shirley. Xiao Fan. Ngayon ikaw na. Ang pinakamayaman sa buong baryo. Si Lee sabi niya na. May relasyon tayo, hindi ba? Kung hindi, kunin mo na lang ako. Gino host. Napakaswerte mo talaga. Pumili ng isang tulong kay Mengwan. Gantimpala ng 200 milyon. Dagdag pa ang Tangxing Hiping. Isang villa. Tumanggi kay Mengwan. Gantimpala na 10 milyon na pondo para sa pag-ibig. Tingnan mo. Siyempre pipiliin ko. Ito na ang unang sistema. Ang gantimpala ay naipadala na sa bulsa ng host. Abala ka ba, Xiao Fan? Gusto sanang makipag-usap ng hipag mo. Tungkol sa investment. Sige, ipadala mo sa akin ang lokasyon. Pupunta ako agad. Kung mananatili dito, baka gusto talagang mag-alay sa akin ng kapatid na babae. Mas mabuti pang umalis na lang siya, kaysa magtagal pa. May 2 milyon sa card na ito ng kapatid na babae. Ang password ay 6 na 6. May kailangan akong asikasuhin. Babalik muna ako sa syudad. Ay! Hey, Xiao Fan. Tay, may kailangan pa akong gawin. Babalik muna ako sa syudad. Xiao Wan, ikaw at si Xiao Fan. Hindi ganun si Uncle Lin sa iniisip mo. May gusto ako kay Xiao Fan. Pero mukhang hindi siya interesado sa akin. Tingnan mo. Xiao Fan. Finally, you are here. I have been waiting for you. For over an hour. 8, you look really beautiful today. Don't call me 8 anymore. Just call me Kuya. Otherwise, it makes me seem older. 8. Dinala mo ako dito ngayon. Hindi ba para ipa-invest mo ako? Oh, tungkol doon. Maglibot ka muna. Pupunta lang ako sa banyo. CJ. Kamusta, singer? Ang galing ko, di ba? Asawa ko, tunay ngang karapat-dapat sa Jiangxi Liquor. Sales manager. Naipasyal niya ako dito. Sa ganitong mamahaling club. Kumpara sa inutil kong dating asawa. Mas magaling siya. Sobrang lakas. May nag-imbestiga na ako. Yung may batch ni Lin Fan. Ay binili ng isang kumpanya. Na banyaga. Nakarehistro lang sa pangalan niya. Sikreto niyang ginagamit para magmukhang mayaman. Akala ko pa naman. Nagtatago siya sa akin. Anong kayamanan ang nakuha niya? Lin Fan. Tingnan mo. Nandito ka pala, lalaki. Hindi makapaniwala na, sa ganitong mahal na lugar tayo nagkita. Mga mabubuting tao sa ilalim ng lipunan. Ipaliwanag ng malinaw. Paano ka nga ba nakapasok dito? Kung hindi, ako ang magpapalaya sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Kayang pumasok ng mga tulad ninyo dito. Bakit hindi ko magagawa? Lalaki.
Nakita mo ba itong imbitasyon? Dahil dito ako nakapasok. Naniniwala ako. Sigurado akong wala kang imbitasyon. Anong imbitasyon? Inimbitahan ako ni Jiang Shuking. Hindi niya ako sinabihan ng dumating ako. Anong ginagawa mo dito? Lin Fan, pasok ka ng mag-isa. Sasabihin mong pumasok ka lang mag-isa. At sinasabi mong si Director Jiang ang nag-imbita sa'yo. Na iniimbita ka dito. Talagang walang hiya. Hindi kami katulad ninyo. Mga tao sa ganitong antas. Hindi na makatiis. Bakit? Nakatuklas. Gustong tumakas na lang. Ngayon, magmakaawa ka. Sa akin. Kung hindi. Saan ka galing? Babaeng biglang lumabas. At naglakas loob na akong saktan. Tingnan mo. Saan ka galing? Babaeng biglang lumabas. At naglakas loob na akong saktan. Sino itong babae na ito? Hindi niya alam na si Chairman Jiang Shuking. Ay hindi niya kilala. Mukhang magiging masaya ito. Alam mo ba kung sino ako? Asawa ko. Pero ako ang sales manager ng Jiang's Distillery. Xiao Shan. Magsimula ka ng lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Pero isa lang ito. Mababang antas na tagapamahagi. Anong karapatan mong maging mayabang? Anong karapatan mong maging mayabang? Kayo, paano kayo nakapasok dito? Gusto ko sanang itanong sa iyo. Saan ka pumasok? Parang isang dancer ang suot mo. Hindi makapaniwala na sa ganitong mataas na okasyon, ay pinapahiya mo ako sa harap ng lahat. Dalhin mo ang iyong nakatataas na leader. Dito sa akin. Wala akong nakatataas na leader. Dito sa Jiang, ako ang pinakamalaki. Naglakas loob kang saktan ang asawa ko. Napaka-absurd naman ito. Ayaw ko talagang makipag-usap sa iyo. Mga babaeng walang prinsipyo. Kung muli kang manggugulo, huwag mong sisihin ako kung magiging masungit ako. Papatayin kita. Asawa. Talagang susubukan mong saktan ang asawa ko. Ang asawa ko ay sales manager ng Jiang Group. Sigurado kang mamatay ka. Sigurado kang mamatay ka. Sino ang gagawa niyan? Kahit ang mga tao ko ay nagawang gambalain. Tingnan. Kanino ito? Kahit ang tao ko ay pinakialaman. Ginoong Liu. Sa wakas, dumating ka na. Ito ang babae. At ito ang lalaki. Sina ay nangahas na saktan ang asawa ko. Hurry up and make them kneel and apologize. Ginoong Liu. Tingnan mo kung paano tayo nila pinagsasapak. Ipaglaban mo kami. Ginoong Liu. Ang laki ng kapangyarihan mo. Nalaman ko na itong dalawang lalaki at babae. Ikaw ang nagdala sa kanila. Hindi nakakapagtaka na sobrang yabang. Tapos na, tapos na. Nakaligtas tayo sa malaking gulo. Ginoong Liu, bilisan mo gumanti ka para sa amin. Ganti. Alam niyo ba, na nagdala kayo ng malaking gulo? Alam niyo ba, kung sino siya? Siya ay wala kundi isang mananayaw sa salu-salo. Sino pa ba siya? Ikaw ang mananayaw. Lahat ng pamilya mo ay mga mananayaw. Yun. Sino siya? Siya ay ikaw, na hindi mo kailanman pwedeng pagsalitaan ng masama. Chairman, pasensya na. Ano? Siya ay ang Jiang Group, Jiang Shuking. Tingnan mo. Siya ang presidente ng Jiang Corporation, Jiang Shuking. Asawa niya. Siya ang chairwoman. Bakit hindi mo siya kilala? Chairwoman. Ako ay isang nagbebenta ng alak. Hindi ko kilala kung sino. Anong chairman pa? Kahit ang imbitasyon na ito. Binayaran ko pa ng mataas na presyo. Binili ko talaga. Binili ko talaga. Ginoong Liu, dinala mo ang dalawang baliw na ito. Na nakasakit sa akin. Mahalagang bisita ng Jiang Group. Sabi mo, ano ang dapat gawin? Mahalagang bisita. Ano ba ang maituturing na mahalagang bisita? Ako ang kanyang ex-asawa. Anong ugali niya? Hindi ko ba alam? Isa siyang napakabait na tao. Honk Singer. Huwag mo akong gawing pakialamera dito. Anong nangyari? Mali ba ang sinabi ko? Ikaw, isang napakabait na tao. Nagbigay ng mukha, walang hiya. Sige, subukan mong saktan ako. Anong masama kung saktan kita? Itong sampal na ito. Sampalin kita ng walang kapantay. Hindi sumusunod sa asa ng babae. Itong sampal na ito. Sinasaktan mo ako at niloloko. Pirmahan ang kasunduan sa paglipat ng ari-arian. Sinira mo ang aking pinaghirapang pera. Itong sampal na ito. Sinasaktan mo ako habang may ibang lalaki. Pinapagawa mo akong tanga. Kahit sino, hindi ito kayang tiisin. Huwag mo na akong saktan. Huwag na kayong manakit. At King. Ihagis sila palabas. CJ, susunod ako sa iyo. Bibigyan ko kayo ng 2 minutong tumakas. Pagkalipas ng 1 minuto, tinawag ko ang gwardiya. Para patayin kayo gamit ang mga batuta. Nagsimula na ang oras. Bilisan, bilisan, umalis na tayo. Tara na.
Tingnan mo. Mahal na bisita. Ngayon ay ang aking pagkukulang. Naiapektuhan ang iyong kasiyahan. Tingnan mo sa. Huwag na magpaliwanag na tinanggal ka sa trabaho. Chairman. Walang nangyari na nagdulot ng tunay na pinsala. Hindi naman siguro nila ako tatanggalin, di ba? Ako ang chairman ng kumpanya. Papalitan kita. Kailangan ko bang ipaliwanag pa sa iyo? Chairman, huwag mong kalimutan. Ako ay tao ni TJ. Kahit napapalitan mo ako. Kailangan mo munang magtanong. Sa opinyon ni TJ, di ba? Ikaw ang nagpipilit kay Jayang Hudong sa akin. Narinig ko. May tao sa aking Jayang na salu-salo na nagwawala. Napakalakas ng loob. Ginoong Hugh, dumating ka na. Anong nangyari? Ang buong salu-salo ay puno ng masamang hangin. Talagang sino mang nag-alaga ng aso. Ang buntot ay tumataas sa sinumang nag-aalaga. Haha. Ginoong Hugh, hindi alam ng chairman kung saan nakuha ang batang ito. Para sa kanya, handa akong mapatalsik. Kailangan mo akong tulungan. Anong nangyari sa pamangkin ko? Bigyan mo ako ng paliwanag, Tito. Tingnan mo. Si Ginoong Liu ay ginagamit ang kanyang kapangyarihan ng hindi tama. Nasisira ang kaayusan ng ball. Naka-offend siya sa mga bisita ng pamilya Jayang. Anong problema kung tanggalin ko siya? Mahal na bisita. Mukhang ikaw ang mahal na bisita niya. Alam ng tiyuhin na maisama ka ng loob sa akin. Ngunit ngayon, ikaw ang opisyal na namumuno sa Jayang. Para sa isang batang ito, magpapalayas, si Ginoong Liu na nagbigay ng lahat para sa kumpanya. Ako ay bilang isa sa mga unang shareholder ng kumpanya. Nagsasabi sa iyo, ang pangunahing tungkulin mo ngayon ay lutasin ang problema sa pondo ng grupo, hindi ang paggamit ng pribadong kapangyarihan, nang walang dahilan. Ate kong pamangkin, para sa isang lalaki. Gusto mong makipag-away sa tiyo ko. Sister Jayang, may problema ba ang pondo ng kumpanya? Ano nang nangyari? Ito. Sister Jayang, sabihin mo lang sa akin. Tinawag mo ako dito ngayon. Hindi ba't gusto mong mag-invest ako para sa iyo? Matapos mamatay ang aking ama, ako na ang humawak sa negosyo ng pamilya. Ngunit simula noong nakaraang taon, bigla na lang dumami ang mga bad debt. Si Jayang Hudong, siya ang aking tiyuhin. Isa ring matanda sa kumpanya. Gusto niyang gamitin ang bagay na ito para itaboy ako sa board of directors upang makuha ang Jayang Group. Kung hindi ako makakapag-raise ng pondo, kailangan na lang ng magkano? 700 milyon. Yung 100 milyong dolyar ko, pondo ng pamumuhunan. Tama lang, 700 milyon. Akala ko kung magkano na. 700 milyon lang. Hahaha. 7 bilyon ang itinaya ko. Tingnan. 7 bilyon lang. Itinaya ko. Walang kahihiyan. Alam mo, kung gaano karaming zero ang nasa likod ng 7 bilyon. Marami. Shuking. Ikaw ang namamahala sa negosyo ng pamilya. Kahit na hindi sapat ang iyong kakayahan. Ngunit ang tiyuhin mo ay patuloy na sumusuporta sa iyo. Isang batang walang karanasan na nagmimistulang nag-invest ng 7 bilyon. Kahit na 7 bilyon ay parang maliit na palaka. Hindi ako naniniwala. Hahaha. Wala nang kwento. Ipakita mo ang bank account ninyo. Pwede na akong mamuhunan ng publiko ngayon. Nagsisinungaling ka pa. Xiao Liu. Puntahan mo ang financial account ng kumpanya. I-stream sa malaking screen. Gusto kong makita kung nagmamagaling ka lang. Kung ganon, bakit hindi tayo tumaya ulit? Kung magbabayad ako, aalis ka sa board of directors. Lesa, medyo interesante. Kung hindi mo maipapakita ang 700 milyong yuan, ako na ang gaganap bilang chairman ni Jayang Shuking. Ako na ang gagawa nito. Tiger, pupunta na ako para ipakita ito. Cut. Tingnan mo, talagang may 700 milyong yuan. Magpatuloy sa pag-scroll, tingnan mo, talagang may 700 milyong yuan. Talagang may 700 milyon. 700 milyon nga. Tingnan ang susunod na larawan. Magpatuloy sa pag-scroll. Tingnan ang susunod na larawan. Ikaw nagtatag ka ng bitag para sa akin. Sino ka ba talaga? Hindi ka karapat-dapat malaman kung sino ako. Tito, handa akong tumanggap ng pagkatalo. Umalis ka sa board ng mga direktor. Tungkol sa'yo, pagbabawal pagtanggal.
Pagbabawal pagtanggal. Tingnan mo. Kapatid, kung wala ka ngayon, hindi ko magagawa. Palayasin si Jayang Hudong sa kumpanya. Hindi naman ito mahirap gawin. Ate King, aalis na ako. Huwag kang magmadali umalis. Hindi pa ako nakapagpasalamat ng maayos sa'yo. Gusto ko rin namang magbayad ng halaga. Pero binigyan kita ng bahay at sasakyan. Wala ka namang kulang. Kaya ganito na lang talaga ako. Sister King, inaasahan ko lang na ikaw ay parang ate sa akin. Paano mo magagawang lokohin ang katawan ko? Mula nang tawagin mo akong sweldo mo, dapat mong naisip na magkakaroon ng ganitong araw. Sister King, tinitingnan kita bilang kapatid na babae lang. Hindi pa naman tayo ganun ng kalalim. Habang tumatagal, mas lalo kang minamahal. Mas mabuting umalis na muna ako. Tingnan mo. Mas mabuting umalis na muna ako. Sige, umalis ka na. Ay. Ngunit, kailangan ko pa ring pasalamatan ka ng mabuti. Samahan mo akong uminom ng isang baso bago ka umalis. Sige na. Sandali lang. Salin ang baso. Ate King, hindi ito angkop, di ba? Pero ate, hindi pa ako nakainom ng sabay na alak kasama ang ibang lalaki. Hindi pa ako nakainom ng sabay na alak. Ate King, aalis na ako. Sige, umalis ka na. 3, 1. Bunso, anong nangyari sa'yo? Wala bang pahinga? Ate, samahan kita pataas. Magpahinga ka muna, ha? Sister King. Ang init-init ko, nauuhaw ako. Sister, pakainom ka niya ng tubig. Tingnan mo. Sister, nauuhaw lang talaga ako. Uminom ka ng tubig. Tutulungan kita na makapagpahinga sa kama. Maging maayos ka lang. Pupunta ako para magdala ng tubig. Hindi pa ba tapos ang tubig? Ayun na. Nilagyan ko na ng gamot ang tubig. Hanggang kailan ka pa makakapagtiis? Ano? Naglalagay ng gamot. Pampalibog. Pinakamalakas na magpapalabas. Ang primal na hayop na likas sa lalaki. Shing, ano ba talaga ang balak mong gawin? Siyempre gusto kitang matulog. Tinulungan mo ang ate. Napakalaking tulong. Kung hindi kita mababayaran ng maayos, ang konsensya ko ay hindi mapapayag. Tingnan mo. Sistema. Halika. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong alisin ang bisa ng gamot. Ang isang sandali ng gabi ay kayamanan. May isang malaking gamot pa ang host na hindi pa nagagamit. Mangyaring inumin ito agad. CJ. Pasensya na, Ate King. Nilagyan mo ako ng gamot. Hindi ko rin maiiwan ang iyong kabutihan. Magandang umaga. At King. Anong magandang umaga? Ikaw, mahilig sa pagkain na baka. Bakit hindi ka napagod? Nakuha mo na ang benepisyo, gusto mo pang magpakabait. Nakakainis. Pupunta lang ako sa banyo. JG King. Ayos ka lang ba? Pero kasalanan ko to dahil nilagyan kita ng gamot. Kung hindi, hindi ka sana nagdusa ng ganito. Jayang Shuking. Naglakas loob kang lagyan ako ng salamin. Hindi si Jing Jai. Hindi si King Jai. May asawa ka. Tingnan. Jayang Shuking. Bakit naglakas loob kang lagyan ako ng berde? Hindi si King Jai. May asawa ka. Hindi na pwedeng magpaliwanag pa. Magtago ka na muna. Kinshu. Bakit ka nandito? Yung kalaguyo. Anong kalaguyo? Linisin mo ang bibig mo. Huwag nang magpanggap. Akala mo hindi ko alam. Sino ang kasama mong nag-book ng kwarto?
Sinusundan mo ako. Tumigil ka. Jiang Shuking. Ikaw ang aking magiging asawa. Hindi. Hindi kita pinangakuan. Kaya't luto na ang bigas na hilaw. Tingnan ko kung tatanggapin mo. Talagang ganito ka. Mas mababa pa sa hayop ka pa. Jiang Shuking. Talagang binilangan mo ako. Sister King. Ito ang iyong kasintahan. Tingnan. At King. Ito ang iyong fiancé. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng pamilya para pilitin akong magpakasal sa kanya. Ngunit tumanggi ako. Nagsama kayong dalawa. Anong pakialam mo? Jiang Shuking. Kung maghahanap ka ng isang katulong o kung ano-ano pa, hindi na ako magsasalita. Ikaw ang pipili ng isang inutil na ganito. Naimbestigahan ko siya. At siya ay isang amoy utusan ng pagkain na delivery. Tumingin ka sa mga mata ng lalaki. Mababa pa rin ang tingin. Anong kinalaman mo dito? Shuking. Narinig ko may isang misteryosong tao na nag-invest sa iyo ng 700 milyon. At ano ngayon? Kulang na kulang lang iyon. Kung sakaling hindi ako magpakita ng katotohanan, magwawasak ng sobra-sobra ang Jiangxi Distillery ninyo. Hindi pa 3 oras. At mahuhulog pa rin kayo sa kagipitan. Ang laki ng bunganga mo. Paano? Gusto mong protektahan ang pamilya ni Jiang Shuking at ang kanilang negosyo. Kailangan nating makita kung anong klase siyang tao. Siya yung sinasabi mong misteryosong tao na nag-invest ng 7 bilyon. Para sa akin. Ano? Gulat ka ba? Tingnan mo. Siya yung tinutukoy mong lihim na tao na nag-invest sa akin ng 700 milyon. Na tao. Ano? Nabigla ka ba? Sasabihin ko sa'yo, hindi lang 700 milyon ang hawak ko. Naka-assign na ako sa Jiang's wine industry. Akala mo ba dahil nag-invest ka kay Jiang Shuking ng ilang bilyon, ay magmamalaki ka na? Huwag mong subukan ang pamilya Qin. Kayang-kaya kitang wasakin. Bigyan mo siya ng leksyon. Kung may problema, sa akin ka lumapit. Huwag mong apihin si Lin Fan. Nakita ng sistema na ang may-ari ay papaluin. Pumili ka. Iwanan si Jiang Shuking at tumakas. Gantimpala, 1 milyong cash. 2 load ang lakas ng martial arts master. Bugbugin ang lahat. Siyempre, ako ay pumili ng pangalawa. Jai King, huwag kang mag-alala. Kaya maliit na eksena. Kaya kong ayusin. Lin Fan, huwag kang magpanggap. Ang mga tao sa tabi ni Qinshu ay mga itim na bodyguard na may galing sa martial arts. Hindi ito kayang tapatan ng mga ordinaryong tao. Huwag kang mag-alala, Ate King. Ako ay isang guro ng martial arts. Tingnan mo. Lin Fan, alam kong gusto mong ipakita sa akin ang iyong panlalaking lakas. Ngunit hindi mo dapat maliitin ang iyong kakayahan. Patayin mo siya. Ikaw, bata, nagpapanggap ka bang tanga, ha? Ang galing mo, Lin Fan. Anong balak mo? Huwag kang lumapit. Ilan pa ang tao mo? Kung ilan, dalhin mo lahat. Hindi pa ako tapos sa laban. Magtatangkang humiyaw sa... Ninanais mo akong ipahiya. Kung magaling ka, talagang magaling ka. Kung may kakayahan, magpakatotoo tayo sa yaman. Yaman. Tama, magpakatotoo tayo sa yaman. Ako ay mula sa pamilya Qin. Ay ang pinakamayamang tao sa buong lungsod. Kaya manang kayang makipagsabayan sa isang bansa. Kung ikaw ay may lakas ng loob na dumating. Makikita tayo bukas sa auction ng Jade. Sa auction, nandoon ang paboritong napakabihirang pink diamond ni Jiang Shuking. Sino ang makakabili nito? Sino ba si Jiang Shuking? Tingnan mo. Qinshu, hindi ako ang pondo mo. Lin Fan, huwag kang makipagsugal sa kanya. Ang lakas ng Qin family ay hindi mo maiisip. Sister King, natatakot ka ba sa akin? Na mawala ka sa akin? Mukhang hindi ka pa rin naniniwala sa aking kakayahang pinansyal. Meron ako. Sa kabila ng lahat, ikaw ang unang lalaki ko. Ayaw ko na mawala ng lahat at masaktan pa. Hanggang ngayon hindi mo pa rin naiintindihan ang aking lakas. Naiintindihan ko na. Nakakainis. Nakatukoy na ang host sa hamon. Pumili ka. Tanggapin ang hamon. Gantimpala 900 at 99 bilyon. Isang bank card. Maging isang taksil. Gantimpala, isang pagsabog. Maaaring maging super bomba ang host. Pumutok sa loob ng 100 milya. Siyempre, pipiliin ko ang una. Gusto kong malaman ni Jiang Shuking ang aking lakas. Sasagutin ko ang pustahan na ito. Kung makuha ko yung pulang diamante, anong gagawin mo?
Ikaw, kung makuha mo, magpapakamatay ako. Tingin, kung makakakuha ka ng litrato, sasaksakin ko ang sarili ko. CJ, sang-ayon na tayo. Huwag kang mag-alala, hindi ako matatalo. Tara na. At King, bakit mo siya kinaiinisan ng ganito? Kaklase ko siya sa ibang bansa na nanligaw sa akin dati. Pero tinanggihan ko siya, at pagkatapos, pinilit niya ang kanyang pamilya na makipag-engage sa akin. Akala ko, tapos na ito. Hanggang nakilala kita, doon ko lang nalaman ang resulta ng pagtutol. Mas magiging kahanga-hanga. Akala ko'y nilagyan mo ako ng gamot, hindi lang dahil sa katawan ko. Nakakainis. Talagang gusto kita. Maaga pa ang araw noon. Ano kaya ang dapat nating gawin? Tingin. Hindi ba't iyon si Kinshu, ang anak ng Kin family? Ang gwapo. Aba, hindi ba't siya ang namumuno sa Giant's wine industry? Ang pinakamagandang babae sa buong lungsod. Si Jiang Shuking. Siya ba't hindi ang kasintahan ni Qin Xiao? Bakit may kasama siyang estranghero? Yo, talaga bang nandito ka? Ngayon, nag-withdraw ako ng 1.5 bilyong cash. Anong dala mo para makipaglaro sa akin? At ikaw pa? Pwede bang huwag ka nang makialam? Alam ng lahat dito, na ikaw ang aking fiance. Bigyan mo naman ako ng konting respeto. Ibalik mo ang kamay mo. Binibigyan kita ng respeto. Karapat-dapat ka pa ba? Si Jiang Shuking ay babae ko. Hindi siya ang magiging kasintahan mo. Huwag ka nang manghusga. Huwag mo akong pipilitin na manlait sa harap ng marami. Dito mo ipapakita ang tunay na lakas. Jiang Shuking, hintayin ko lang na mapatumba ko itong batang ito sa ilalim ng paa ko, at saka ka namin gagamitin ang todo. Sa auction na ito, may 30 kalakal na ipapasa sa paligsahan. Ang unang item ay isang natural na bihirang rosas na diamante. Ito lang ang nag-iisang ganito sa buong mundo. Nagsisimula sa presyo na 500 milyon. Unang piraso ng natural na bihirang pink na diamante. Isa lamang ito sa buong mundo. Nagsisimula sa presyo na 500 milyon. 500 milyon. Ang pinakamababang dagdag na presyo ay hindi dapat bumaba sa 50 milyon. Bakit, gusto mo ba ang pink na diamante na ito? Ito ang tanging isa sa buong mundo. Palagi kong gustong bumili, pero kulang ang pondo. Ngayon si Kinshu ay naghanda ng maayos. Kung hindi makuha, ipapahiram ko ang kumpanya. Siguraduhin mong makuha mo ito, para sa iyong kasunduan kay Kinshu. Hindi naman ito talo. Maglalabas ako ng 600 milyon. Maglalabas ako ng 700 milyon. Mga kaibigan, huwag na kayong mag-away. Huwag na kayong mag-away. Bigyan niyo ako ng pabor. Maglalabas ako ng 100 milyon. Ang bihirang pink diamond na ito ay akin na. Sino mang magtatangkang makipag-agawan, ay makakalaban ako, si Kinshu. Lin Fan, kaya mo bang magbigay ng halaga? 1.5 bilyon isang beses. 1.5 bilyon dalawang beses. 1.5 bilyon. Tatlo. Tumingin. Magbigay ng ilaw sa langit. Binabati ang upuan dalawa sa pagbigay ng ilaw sa langit. Nabaliw ka ba? May lakas ng loob na magbigay ng ilaw sa langit. Itong batang ito, hindi ba niya alam kung ano ang ibig sabihin ng magbigay ng ilaw sa langit? Lin Fan, nagbibiro ka lang ba? Mula pa noon, ang Gate Auction House ay isang beses lang nagpasabog ng lantern. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng magpasabog ng lantern? Ibig sabihin ito, lahat ng 30 item na ito ay mapupunta sa iyo. Kung may mag-aalok ng presyo, kailangan mong mag-alok ng mas mataas kaysa sa kanya. Hindi kami sa pamilya Qin naglakas loob na magbukas ng lantern. Paano ka naglakas loob? Xiao Fan, hindi ito biro. Agad itong kanselahin. May pagkakataon na kanselahin ang auction sa loob ng 3 minuto. May isang pagkakataon para kanselahin. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng magbukas ng lantern. Dadalawat kalahating dosenang piraso lang ng auction. Sa tingin ko, madali ko itong mapapasakamay. Pero kahit na, ipang-utang ko pa ang buong kumpanya. Hindi ko pa rin mababayaran. Kailangan ng 2 hanggang 3 bilyon. Mukhang, mula simula hanggang dulo. Hindi ka rin naniniwala sa aking kayang magpundar.
Anong sinasabi mo? Pagkatapos magpasindi ng lantern, kailangan pa ng verification ng pondo. Kung hindi maabot ang required na halaga, magdudulot ito ng kaguluhan sa lugar. Maaaring makumpiska ang lahat ng personal na ari-arian. Pati na nga, mga hangal na tao na posibleng mapadala sa kulungan. Anong klaseng regulasyon pa yan? Tingnan mo. Kahit hindi alam ang mga patakaran, nanliligaw pa rin ang lantern. Sige, suriin natin ang kanilang kapital. Ginoo, paki-provide ang inyong bank card. Ang gaidang auction ay magsasagawa ng pagsusuri at beripikasyon. Apat 255002323. Naku, 2323 4255500. Baka walang pera sa bangko mo. Ipakita ang balance ng bank card sa malaking screen. Para makita ng lahat. Ginoo, ang sinumang magpapailaw ng lantern ay maaaring pumili kung nais nilang ibunyag ang kanilang balanse. Ay, mukhang interesado pa si Ginoong Qin sa balanse ng aking kit. Napaka-interesado. Kung hindi ko ito ilalabas, hindi ka rin titigil. Kaya, ilabas na ang balanse. Aba, Diyos ko, ang daming pera. Kung hindi ko ito ilalabas, hindi ka rin mawawala ng pag-asa. Sige, ilabas na ang balanse. Aba, Diyos ko, ang daming pera. Ito ay 79.9 bilyon. 110,000 milyon. Hindi ito posibleng mangyari. Hindi ito posibleng mangyari. Kahit maniwala ka o hindi, hindi nito mababago. Ang iyong kapalaran. Ang iyong kapalaran. Nakatalaga na itong mapagtagumpayan ko. Hindi. Hindi. Ito ay hindi isang panaginip. Binabati kita, Ginoong Lin Fan. Sa bid na 79 bilyon sa buong lugar. Nakuha ang 30 piraso sa auction na ito. Ikaw ba ang gagawa? O gusto mo bang tulungan kita? Tanggapin ang pagkatalo sa sugal. Sabi mo mismo, kung talo, magpapakamatay sa pamamagitan ng pagputol ng ari. Pagpapakamatay sa pamamagitan ng pagputol ng ari. Tanggapin ang talo at magpakatino. Sabi mo mismo, kung talo, magpapakamatay sa pamamagitan ng pagputol ng ari. Pagpapakamatay sa pamamagitan ng pagputol ng ari. Hindi pwede. Walang sinuman sa lungsod ang makakapagpataw sa akin. Ang ating pustahan ay itinuturing na walang bisa. Ayos. Walang bisa. Kung ganoon, hayaan mong tulungan kita. Bakit? Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Bunso, Xiao Fan. Talagang pinatanggal mo ang kanyang ari. Hindi mo na maibabalik ang sinabi mo. Hindi ka na pwedeng umatras. Dalhin na natin siya sa ospital. Kung may sapat na oras, makakapasok pa tayo. Yung 30 item na auction, ipadala mo sa Giants Distillery. Walang problema, bawasan mo na lang ang pera sa card. Tara na. Bakit tinitingnan mo ako? Gusto mo bang sabihin na? Bakit ayaw mo? Kahapon gabi, nakalagay pa nga sa kamay ko. Hindi ka ba nagsasawa sa halik? Pumili ng host. Isang itinapon si Jiang Shuking para kunin si Baiuru. Gantimpala sa loob ng 100 metro. Kakayahang teleport. Pangalawa, tanggihan si Baiuru. Gantimpalang 1,000,000 cash. Siguradong may kailangan si Yuru na kausapin ako. Pumili ako. Siya ba yung biyanan noong nakaraang beses? Lasinggo siya. Kailangan kong sunduin siya. Sister King, kung ayaw mong mag-taxi pa uwi, ikaw na lang. Lin Fan. Ikaw ang walang pakialam sa damdamin, ang walang hiya. Tingnan. Naglagay ako ng gamot sa tubig. Magpapakasaya tayo ngayong gabi. Umalis ka na. Asawa ko. Asawa ko.
Sino ka ba, bata? Sira ang ulo mo, nakakagulo lang ng maganda kong plano. Tangina mo. Sistema. Alam mo ba kung saan nakatira si Yuru? Hindi ko alam. Pero pwede namang dalhin si Bayuru sa villa. Yung nakuha mong tangchenyi pindati. Hanggang ngayon hindi pa nakatira. Sige na. Mainit. Uhaw. Ek. Ang init. Gusto ko. Ek. Anong gusto mo? Gusto ng mga lalaki. Uminom ng alak ang babae. Talagang napakaakit niya. Kahit anong salita ay kayang sabihin. Tingnan mo. Gusto. Ate, anong gusto mo? Gusto ng mga lalaki. Xiao Fan. Ikaw ba yun? Ako ang asawa ko. Sobrang uminom ka na. Hindi ka pwedeng ganyan. Kung wala ako, malinaw pa rin ang isip ko. Medyo mainit lang ang katawan ko. Pakiusap, samahan mo ako, okay lang ba? Magpakita ka naman ng respeto, sis. Hindi na ako ang iyong sister-in-law ngayon. Hiwalay na kami ng pinsan mo. Baka akala mo tinatanggihan kita. Hindi, sis. Hindi ako gagamitin ang sitwasyon para sa sarili ko. Kahit na malakas uminom si Bayuru, hindi siya basta-basta magpapakita ng ganitong kakaibang ugali. May problema ba itong bote ng tubig? Naku, tiyak na si Hipag ay na-drug sa salu-salo. Hipag, may problema itong bote ng tubig, huwag inumin. Hipag. Yung. Si Xiao Fan. Tungkol sa nangyari kagabi. Maaari mong isipin na walang nangyari. Hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Matagal na tayong hindi na mag-amo. Yung mga makamundong tanikala, huwag na lang alalahanin. Huwag kang mag-alala, magiging responsable ako sa iyo. Tutu. Kaya pakakasalan mo ba ako? Xiao Fan. Tungkol sa nangyari kagabi. Maaari mong isiping walang nangyari. Matagal na tayong hindi na mag-uncle at niece. Yung mga makamundong tanikala. Hindi mo na kailangang alalahanin. Huwag kang mag-alala, magiging responsable ako sa'yo. Tutu. Mamahalin mo ba ako? Gumalaw. Huling-huli si Xiao Fan. Sina Hong Xinger, Xiao Shan, at Shai Li. Nagkombinasyon na kidnapin si Uncle Lin. Paano nangyari ito? Sistema. Alload mo sa akin ang kakayahang mag-flash at teleport. Nasaan siya? Xiao Fan. Bakit ang bilis mong nakabalik? Huwag mo munang isipin yan. Ate, kumusta na ang tatay ko ngayon? Noong una, binigyan mo ako ng 2 milyon. At nakipaghiwalay kay Shiley. Alam niya na mayaman ka na. Kaya't hinahatak si Tio Lin para maglaro ng baraha araw-araw. Mahilig talaga magmahjong ang tatay ko. Pero naglalaro lang siya ng maliliit, hindi ng malalaki. Yung si Shiley, ang walang hiya, nangutang. Nang maraming pera kay Tio Lin. At pati na rin, niloko siyang mangutang ng mataas na interes. Anong klaseng hayop itong tao na ito? Ako rin kahapon. Lang nalaman nang pumunta ako kay Uncle Lin. Si Hong Xinger at siya. Yung makukulam na nagpapahiram ng pera. Kasabwat nila si Shiley. At plano nilang idamay si Uncle Lin. Tapos hihingi sila sa'yo ng pera. Hi, kumusta ka, Lin Fan? Halika at batiin mo ang iyong ama. Kapatid na ex ang tagal na nating hindi nagkita. Namimiss mo ba ako, ex-asawa? Ano ba talaga ang gusto nyo? Hindi mo pa ba naiintindihan? May utang siya sa amin. Ano sa tingin mo ang gusto naming gawin? Sobrang halata na ito ay pangingikil. Haha, ano ngayon? Alam mo ba kung gaano karaming utang niya sa atin? 500 milyon. Kailangan ni Lin Fan na maghanap ng pera para iligtas siya.
Kung hindi, papatayin ko ang tatay mo. Nang hihingi kayo ng pera, hindi niyo ako kayang talunin. Gamit ang ganitong mababang paraan. Mababang uri at walang kahihiyan. Ano naman kung ganun? Sino bang nag-utos sa'yo na bumili ng mamahaling sasakyan? At makilala ang chairman ng Jiang? Magsimula ka ng mag-ipon ng pera. Ano na ang gagawin ni Xiaofan ngayon? Dapat ba tayong mag-ulat sa pulis? Hindi pwede. Kung sakaling malaman nila at tumawag ng pulis. Sila ay magiging, kung sakaling, anong gagawin kung sirain nila ang katawan ng tatay ko? Pero, saan ka makakakuha ng 500 milyon? At saka, kahit makuha mo na iyon. Ano ang gagawin kung hindi nila pakawalan? Bahala na, pupunta na tayo at saka na lang pag-usapan. Asawa, sabi mo ba si Lin Fan na walang silbi? Kaya ba niyang makuha ang 500 milyon? Kung ibebenta ang may batch? Tapos humingi ng tulong kay Jiang Shuking. Dapat makakakuha siya ng ganung halaga, di ba? Kaya pag nakuha na natin ang halagang iyon, tara, maglayo tayo at maglakbay ng malayo, okay? Kapatid na si Shan, si Hong. Huwag kalimutan ang mga kaibigan kapag nakuha mo na ang pera. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Hindi kita pababayaan. Pag natapos na ang bagay, bigyan kita ng 50 milyon. Maraming salamat, kapatid na si Shan. Salamat, Kuya Shan. May isa pa akong hiling. Pag natapos na ang bagay, ibigay mo sa akin si Lin Fan, ang inutil na iyon. Matandang iyan. Pinapahiya niya ako sa harap ng maraming tao, dahil sa anak mong iyan. Gagawin ko siyang walang kwenta. Magtiwala ka, kaibigan. Ang kailangan lang namin ay pera. Tungkol kay Lin Fan, yung inutil na yun. Bahala ka na magpasya, hahaha. Hindi ko inakalang ang dating tatay-in-law ko. Yung inutil na anak niya, ay isang puno ng salapi. Hong Xinger, hindi ba't hindi kami nagkulang sa iyo, Pamilya Lin? Ikaw at si Lin Fan, noong hindi pa kayo hiwalay, ang tamad mo at tamad kumilos. Hindi namin kailanman sinabi na, wala kang karapatang magsabi ng kahit isang salita. Bakit ka ganyan? At saka, sinuklian mo pa kami ng masama. At ikaw, Shiley. Ikaw at Lin Fan, sila ay mga kaibigan mula pagkabata. Paano ka nakipagsabuatan sa kanila? Para lokohin ako. Ikaw, matandang tao. Bakit ang dami mong sinasabi? Sa kabila ng lahat, ako ang iyong nakatatanda. Isa pa rin ang iyong biyenan. Bakit parang wala kang pakialam sa damdamin? Hindi mo man lang sinasabi. Anong nangyari sa'yo? Ngayon pa ba tayo mag-uusap tungkol dyan? Sino pa ba ang may pakialam sa damdamin? Sino? Sige na nga, ang bilis mong dumating. Tingnan mo, pinakawalan mo ang tatay ko. Hahayaan kitang hindi mamatay. Lin Fan, anong ikinatutuwa mo? Ngayon ang tatay mo. Nasa amin na. Huwag kang maglakas loob na gumalaw. Pinasimulan ko na si Shelley na kumilos agad. Shelley, illegal ang ginagawa mo. Tumigil ka na. Ikaw, walang hiya. Alam ko na noon pa man na. May relasyon ka sa batang ito. Hintayin mong mamatay muna itong matanda. Tapos kayo naman ang susunod. Itong mga asong lalaki at babae. May lakas ka. Na lumapit pa. Ang aking kutsilyo ay itutusok sa kanyang lig. Ayaw mo rin. Maging isang di mabuting anak, di ba? Dala mo na ba ang pera, Lin Fan? Walang dala. Ano? Naiintindihan ko na. Sigurado siya. Dahil sa tingin niya, hindi maginhawa ang magdala ng cash. Kaya naghanda na mag-transfer sa atin, tama ba? Mula simula hanggang wakas. Hindi ko naisip na magdadala ng pera sa inyo. Ano? Naglalakas ka ng loob na lokohin ako. Putulin mo ang tainga ng matandang ito. Para malaman niya ang magiging kapalit. Para malaman niya ang mga kahihinatnan. Ikaw. Tatay, nagdusa ka na. Anak, nandito ka na. Sa wakas, nandito ka na. Inagaw ang tatay ko para mangikil sa akin. Kung hindi ko kayo papatayin, hindi mawawala ang galit ko. Xiao Fan, huwag kang magpadalos-dalos. Ang pagpatay ay labag sa batas. Nakatuklas ang sistema. Ng matinding put ng host. Pumili ka. Isang malakas na pumatay sa lahat. Gantimpala, isang set ng pilak na pulseras. Dalhin ang 3 tao sa bilangguan. Gantimpala, permanenteng pagtaas ng lakas ng armas.
Tama ka. Walang takot sa batas. Hindi ko pwedeng hindi ipaglaban ang batas. Kung ganito nga, dalhin na natin sila sa pulis. Ang buhay nitong hayop na to. Sa tingin ko, gusto mo pa bang magpatuloy? Ilabas mo na ang pera agad. Kung hindi, papatayin ko siya. Tingnan mo, Lin Fan. Bigyan mo ako ng 5 bilyon. Kung hindi, papatayin ko siya. Ang galing ni Shiley. Halos akala ko. Malalagay na ako sa alanganin dahil sa batang ito. Nakapagbalik ng suntok. Ano na? Ngayon, tahimik ka na, ha? Ngayon, hindi ka na maingay. Gusto mo na kaming patayin, di ba? Huwag kang padalos-dalos. Ilan ang gusto nyo? Ibigay mo ang mga ari-arian mo. Lahat ng ililipat sa account ko. At saka, yung may batch na yun. Kailangang ilipat din sa pangalan ko. Hindi ko pa nararanasan. Yung pakiramdam ng may batch. Lin Fan. Isa lang ang kailangan ko, 1 bilyon. Si Meng Wan ay bumalik na sayo. Xiao Fan. Huwag mo na akong pakialaman. Mabilis mong dalhin si Chia palabas. Kung sasabihin kong hindi ako papayag. Sa totoo lang, Lin Fan, ang hinahanap lang namin ay pera. Huwag lang kamatayan. Dahil hindi ka tumanggap ng paanyaya, uminom ng parusang alak, si Shiley ang nagpasimula sa akin. Tumakbo ka. Lin Fan, anong balak mo? Hindi mo naman kami papatayin, di ba? Tingnan mo, hindi mo naman kami papatayin, di ba? Ano sa tingin nyo? Bakit nandito ang mga pulis? Hindi naman ako tumawag sa pulis. Nandito na ang mga pulis. Mga pulis, hurry up and catch us. Bilisan nyo at dalhin nyo kami. Tama. Kami ang nagkidnap kay Lin Jianxie. Bilisan mo. Kunin mo kami. Sino ang biktima? Ako ito, Ginoong Pulis. Sumama ka sa amin. Kumuha ng pahayag. Sige po. Xiao Fan, ikaw ba ang tumawag ng pulis? Xiao Fan, ayos ka lang ba? Si Yuru ba ang tumawag ng pulis? Narinig ko sa telepono mo. Nang may nangyari, tumawag ako ng pulis. Kamusta? Xiao Fan, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Xiao Fan, salamat sa pagligtas sa akin ngayon. Hindi na kita istorbohin. Uy, Xiao Wan. Hindi ito katulad ng iniisip mo. Kinshu. Kinshu. Cellphone ni Jiang Shuking. Bakit nandito sa'yo? Huwag mo nang itanong sa akin. Nasa akin na ngayon ang kontrol. Gusto kong makipagbid muli sa'yo. Gusto mong makipaglaro. Tinanong kita, ano ang ginawa mo kay Jiang Shuking? Pinapagawa ko sa'yo na makipagbid ulit sa akin. Narinig mo ba? Kung hindi, papatayin ko si Jiang Shuking. Kinshu. Huwag kang padalos-dalos. Anong gusto mong gawin? Sasamahan kita hanggang dulo. Ayos lang yan. Maglalaro tayo ng auction muli. Ang auction item ay si Jiang Shuking. Mamayang hating gabi, alas 12. Pumunta sa warehouse sa Kanlurang Lungsod. Maglalaro tayong dalawa ulit. CJ. Okay. Anong nangyari kay Xiao Fan? Yung sinabi sa telepono kanina na si Jiang Shuking. Siya ba yung nakita natin sa hotel dati? Yung si King Sao? Binihag siya ng isang hayop. Xiao Fan, huwag kang magpadalos-dalos. Baka dapat tayong tumawag ng pulis. Ay. Siguradong ako ang dahilan. Nang iwan ko siya sa tabi ng daan. Kaya siya nahuli. Hindi, kailangan kong iligtas siya. Tingnan mo. Nakaayos na ang bitag ng mga kaaway. Basta't maglakas loob si Lin Fan na dumating. Tiyak na mamamatay siya. Ang kinatatakutan ko lang ay kapag tumawag siya. Baka tumakas siya. Maliban na lang kung ayaw niya kay Jiang Shuking. Kinshu, wala kang hiya. Ginagawa mong banta si Lin Fan sa akin. Kung may kakayahan kang patayin ako, patayin kita. Hindi ba't masyadong mura yan para sa'yo? Gusto kong pagdurusin kayong dalawa. Hanggang mamatay. Noong una, naubusan ako ng pag-ingat. Kaya sa pagkakataong ito, walang makakataka sa inyo. Lin Fan, ang aga mong dumating. Kinshu, ito ay alitan ng mga lalaki. Bitawan mo si Jiang Shuking. Anong sinabi mo?
Ulitin mo. Lin Fan, umalis ka na. Huwag mo akong alalahanin. Tagsibol. Tingin. Lin Fan, huwag kang makialam sa akin. Umalis ka na. Sobrang ayaw ko kapag nagsasalita ang mga lalaki. Na may pinapasok na babae. Tama na. Isara mo ang bibig niya. Huwag kang gumalaw. Hindi pa naglalaro ang aking binata sa iyo. Nang laro. Ang lakas ng presensya. Buti na lang nakain ako ng body strengthening pill bago dumating. Umalis ka. Magaling na bata. Nabawasan ang iyong halaga. Ngunit pinapayuhan kita na huwag maging padalos-dalos. Si Jiang Shuking ay nakatali ng maraming bomba. Kapag pinindot ng aking binata ang detonator, si Jiang Shuking ay mabibiyak sa mga piraso. Kinshu, ikaw ay kasuklam-suklam. Magsalita ka pa ng isang beses. Ngayon ko na i-explode ang bomba. Ikaw, anong ikaw? Lumuhod ka sa akin. Kinshu, huwag kang magpakaabalang masyado. Tingnan mo. Kinshu, huwag kang magpakaabalang masyado. Kung magsalita ka pa ng walang kwenta, ibibigay ko na ang pagsabog ng bomba. Dahan-dahan. CJ. Nakaluhod ako. Nakaluhod ako. Huwag kang lumuhod, Lin Fan. Handa akong mamatay para sa'yo. Buo ang loob ko. Ha ha ha. Isang masugatang magkasintahan talaga. Lin Fan. Ngayon alam mo na kung ano ang pakiramdam ng maapi, di ba? Hindi ba't gusto mong iligtas siya? Kaya't maglalaro tayo. Anong gusto mong laruin? Siyempre, ito ay isang bidding game. Ang pinakamataas na bid ang panalo. Sino ang nagbid ng mataas? Si Jiang Shuking ay pag-aari ng sinumang nagbid. Si Jiang Shuking ay hindi isang bagay. Ang kabuhayan ng pamilya Qin mo ay hindi umabot sa isang katlo ng akin. Ano ang kahulugan ng larong ito? Ano ito? May punto ka. Sige, palitan natin ang laro. Basta't pakawalan mo si Jiang Shuking. Sasamahan kita sa laro. Gusto kita. Pumasok ka sa apoy. Pakakawalan ko siya. Ikaw. Nilagyan mo ng gasolina sa lupa. Tama, basta makabalik ka lang mula doon. Kahit manalo ka. Tingnan mo. Basta makabalik ka lang mula doon. Kahit manalo ka. Lin Fan, huwag kang pumunta. Mamamatay ka sa sunog. Pwede kang pumunta rito at iligtas ako. Lubos akong naantig. Huwag mo na akong alalahanin, tumakbo ka na. Shuking, hindi ko hahayaang may makasakit sa'yo. Na-detect na ang host na nahaharap sa pagpili. Piliin kung sasabak ka sa apoy. Siyempre. Isang set ng reward na fireproof cloak. Maaaring maglakad ng walang takot ang host sa apoy. Ha ha ha. Kinshu. Basta't makapunta ako. Palalayain mo si Jiang Shuking. Tama ba? Siyempre. Ayos. Tingnan mo. Si Lin Fan, itong batang ito. Talagang naglakas loob na pumasok ah. Na, Ginoo. Akala ko. Babalik siya sa narinig niyang iyon. Huwag mag-alala, Ginoo. Malamang sa isang iglap. Mapuputol na siya. Ano? Hindi niya akalain. Nababalik siya ng buo at walang sira. Si Lin Fan na ito, mas kakaiba kaysa sa inaasahan. Kinshu, muli kang natalo sa pagkakataong ito. Hindi mo ako matatalo. Patayin mo siya. Mamatay ka na. Mag-ingat ka, Lin Fan. Kinshu, ikaw ay napakababa at walang hiya. Siyempre, hindi ko naisip na susundin ang pangako. Simula nang dumating ka ngayon, hindi ko naisip na hayaan kayong makalabas ng buhay. Patayin mo siya para sa akin. Tingnan mo. Patayin mo siya para sa akin. Ginoo. Mag-ingat ka, Lin Fan. Mamatay ka na. Hindi ko kaya. Sobrang lakas niya. Saan ka pupunta?
Sabi ko, pupunta ako sa banyo. Naniniwala ka ba? Huwag kang lumapit. Anong mga gimik mo? Ikaw, kung lalapit ka pa ulit, papatakbuhin ko ang bomba. Oy, masyadong maikli ang pananaw mo. Hindi mo kailanman malalaman gaano kalakas ang iyong kalaban. Yung sa kanya ay isang time bomb. Kapag dumating na ang oras, sasabog ang bomba, hindi mo maililigtas si Jiang Shuking. Tingnan mo. Hindi mo kailanman malalaman gaano kalakas ang iyong kalaban. Haha. Shuking. Lin Fan, bakit ang galing-galing mo? Akala ko, mababago ka na nila. Ang lakas ng kamao mo parang bundok. Ang bilis mo parang kidlat. Ikaw ba ang Diyos ng digmaan na bumaba sa lupa? Jiang Shuking, saan ka nakakuha ng ganitong dami ng tanong? Wala akong oras ngayon. Sasagutin kita. Mas maaga kong iisipin kung paano. Tinatanggalin ang bomba sa katawan mo. Hindi umalis ka na agad. Magsasabog na ito. Putulin ang tatlong kawad, pula, dilaw at asul ng sabay. Ayos na. Huwag kang matakot. Naalis na ito. Huwag kang matakot. Tingnan. Halika. Mag-relax. Walang anuman. Anumang bagay, sa harap ko, ay hindi karapat-dapat banggitin. Gusto ko lang, ang iyong malayang ugali at masungit na disposisyon. CJ. Si Xiaofan. Si Yuru. Si Xiaowan. Bakit kayo nandito? Si Xiaofan. Nabahala kami sayo. Natakot kaming may mangyari sayo. Kaya't nagmadali kaming pumunta. Hindi ka nasaktan, di ba? Xiaofan. Kayo dalawa. Mukhang hindi ako dumating sa tamang oras. Dahil hindi ka naman nasaktan. Uuna na ako. Sandali. Alam ko kayo. Lahat ay gusto si Xiaofan. Tayo. Makatarungang kompetisyon. Hindi ito lugar para makipag-usap. Uwi na tayo. Xiaofan. Paano mo nagawa na mapanatili ang lahat? At talunin ang lahat? Paano ka naman nakakuha ng ganitong kalaking pera? Na kayang solusyonan ang lahat ng problema? Ang galing mo talaga. Kahit paanong panganib, di ka matitinag. Yung mga ito, di ko agad masasabi kung paano. Sa madaling salita, may kakayahan na akong protektahan kayo ngayon. Alaynan. Bumalik tayo sa bahay. Matapos ang pagtaksil,